Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so for today, Martians, pag-usapan natin ang dapat pag-usapan. Ngayon pa lang, diretsuhin ko na kayo. Bakit pera ang sisira sa creative team mo? Bakit nga ba? First of all, napaka-importante nito dahil it is the root of all evil. It is the root on why I have a lot of friends na nawala sa buhay ko. It is the root kung bakit meron kaming hindi mga pagkakaintindihan kaya hindi ko na naging kaibigan ng ibang mga tao ngayon. And it is the possible root kung bakit meron kaming miscommunication sa lahat ng bagay. This is probably one of my greatest regrets, not being open about kung magkano ang share nyo sa isang grupo. Or, alam mo yun, kung magkano yung dapat yung paghatian bilang tropa. Pero kasi, what I've learned harshly from losing people is that communication, yun. Pero, the number one thing is, point number one is magkakaibang expectations sa bayad. Let's say, kasi maraming mga teams na nagkakagulo kasi hindi malinaw kung magkano yung bayad sa isa't isa. Kasi yung isa akala hati-hati, tapos yung isa akala may bonus siya. Tapos alam mo yun, wala namang kontrata, usapan lang. So, nangyayari, sa dulo, sama ng loob ang ending. Doon kayo nagsisimula. Not unless na studio owner ka na and i-explain mo sa mga tao mo na hindi na nila trabahong isipin kung magkano yung kikitain mo. Marami na ako nakilalang videographers na may proper mindset na ang tingin nila is wala na silang pake kung magkano kitain ng studio owner. Ang importante kung magkano yung kinita nila. Wala na silang pake kung malaki man yung share ng isang studio owner versus sa kinita nila. Because, alam yun, hindi naman nila project yun eh. Project ng studio owner yun or ng head. Ako, I've had this negative mindset before na hindi ako maging masaya nung nalaman kong malaki yung cut ng studio owner versus sa pinaghirapan namin dalawa ng tropa ko noon dati. But I came to an understanding ng ganun pala talaga. I should not care about dapat malaki sa akin tapos maliit dun sa studio owner. I should not care about that. I should only care about what I did today. Kung nakuha ko yung project, nabayaran ako, natapos ko, yun. Pero kasi, sa mga hindi naman nakakaintindi, sila yung studio owner kasi yung kumuha ng project. Hindi naman kayo yung na-refer, hindi naman kayo naghirap, hindi naman kayo nag-explain, hindi naman kayo nagbenta. So, automatic malaki talaga cut nila. Usually, ang alam ko nun, yun nga, meron akong shoot before. Nalaman kong 20k yung package. Tapos, ang cut ko lang dun is 3.5. Hati pa kami ng tropa ko sa 7k. Parang ganun. Nung una nadismaya ako na ganun pala talaga sa sa industry. Kasi bago pa ako eh. Pero nung naano ko na, yung medyo nag-scale up na ako, dun ko na nag-gets with regard sa bakit delay yung bayaran, bakit malaki yung cut. Kasi nga naman, ikaw yung gumapang mag-explain at mag-defend ng price para yun yung kikitain mo. Grabe, it makes me so emotional to think about I've lost some people dahil sa miscommunication sa price, dahil sa miscommunication sa TF. I wish I could get it all back, but I'm just trusting the process as of now. Which points me out to number 2. Tahimik pero galit kasi nga walang open communication. Though, if you have peers that at your same level, I don't think na dapat yung i-disclose yung payment or yung TF sa isa't isa. Because for me, knowing the price of one project, pag nalaman ng mga tao yun, magkakaroon sila ng kakaibang mindset na parang magkakaroon sila ng entitlement. Teka, bakit ang laki ng presyo? Tapos kami, ganito lang yung kinita namin. Hindi nyo dapat i-disclose yung price ng isang project kasi nakakasira siya ng moral. Honestly. Ako, ang daming beses ko na naranasan yun ha. Natawa na nga lang ako ng isang beses na may shoot ako. Nalaman ko na yung TF is 50k. Tapos yung bayad sa akin 10k lang. I don't mind. It's not a big deal. It's okay. Hindi naman kasi ako yung kumuha. Hindi naman din ako yung nag-represent. I just did my job. Ginawa ko kung na-expect sa akin and I move forward. Kasi, alam mo yun, pag mga ganun, ang iisipin nyo lagi pang portfolio. Huwag nyo isipin na, bakit ganun? Hindi kami equal. Hindi kami hati. Ako yung gumawa ng lahat. Kasi nga, laway niya yung pinangpuhunan niya doon at reputation niya bilang isang tao yung tinaya niya doon. Kung mapalpak man yun. Siya yung mabebenta doon. Siya yung mabebenga doon. Ikaw, hindi. Kasi naging shooter ka lang eh. At least yung, alam mo yun. Pero still, you should do your job according to how you're paid. If you're a shooter, you're a shooter. If you're an editor, you're an editor. Regardless. Yun. Kasi may mga members din na tahimik lang, pero may mga sama sila ng loob dahil feeling nga nila yun yung underpaid sila. Pero alam mo yun, hindi nila sinasabi. Tapos dahan-dahan na nawawalan sila ng gana, nagre-reflect na yun sa quality ng gawa. So, nangyayari talaga yun. I know someone na nangyari sa kanya. Pero, nung napunta siya sa akin, dahan-dahan ko ring in-explain sa kanya para ma-build siya, para hindi siya madismaya, para, alam mo yun, para okay pa rin siya. Pero nga, bottom line is, guys, I know some of you, someday Martians, magiging studio owner kayo, hindi malabo magiging director. You're going
to get that high position in life. Kasi nanonood ka ng 365, kasi nakinig ka sa mga advice ko. At syempre, ginawa mo ng maayos yung buhay mo. At pag dumating ka sa point na yon, at least narinig mo to lahat ng importanteng bagay na to sa akin. Na wag mong i-disclose yung price ng project kasi nakakasira ng moral, nakakadismayan para sa ibang tao, at hindi lahat kasi may understanding na dapat may specific roles lang at may specific designations lang ang bayad. Ganun yun. Kaya, ayun. This leads me to point number 3. Walang clear hierarchy or value ng role. Kapag kasi walang malinaw kung sino yung leader or sino ang support, lahat sila, feeling nila equal sila. Pero hindi kasi equal ang effort. Alam mo, hindi equal ang designated jobs. Kung walang pricing based sa role and value, talagang may magkakairingan dyan. Ito yung naging problem ko sa luma kong mga kasama before. Akala nila dapat equal yung payments pero mali. Mali sila dun sa part na yun. Kung sino yung mag-edit, of course may additional 1K sa kanya. Kung sino yung kumuha ng client, of course may additional naman sa kanya. Kung sino yung magte-take responsibility if ever magkamali yan, of course may additional naman sa kanya. Kaya lagi this refers to a previous video I did na nagagalit sila sa akin kasi mahal ang presyo ko. Kasi kung ako man ang kumuha ng project, ako yung magiging liable kung pumalpak yan. So basically, dapat ako may mas mataas na bayad. Also given na ako yung nakipag-usap, I set up everything. Ako yung nasa akin ng budget ng transpo, budget ng meals, budget para bayaran kayo. Ganun siya. Which is hindi nila alam yun before, yung mga luma kong kasama. Pero may mga modern ako naging kasama na okay naman lahat, pero nagkaroon kami ng hindi open communication about sa bayaran. Kasi ewan ko, ganun talaga. Hindi kami nagkaroon ng open communication. Mas inuna kasi namin ng tropahan kaysa sa open communication. Pero versus naman sa mga kasama ko ngayon, well-rounded, well-educated, malinaw ang usapan, madaling kasama, hindi pinapakomplika ang mga bagay. Kaya may value yung role nila. Alam nila yung role nila. Kapag nasa shoot kami, alam mo yun, work mode. Lahat alam ang designated roles. Kapag tapos na ang shoot, pwede na kami magtropahan, pwede na kami magtawanan, pwede na biruan. Pero pag nasa shoot, seryoso na lahat. Alam nyo gagawin nyo, alam trabaho nyo. But me, as a leader, I prefer to be a leader than a boss. Boom, may tinamaan. Kasi, a boss only says what you have to do. But a leader should always gawin mo yung sarili mong part ng process, ng creative process. Hindi yung tatabi ka lang sa isang tabi, wala kang gagawin, babalik ka lang, magkiklaim ka na, tapos na yung team ko, tapos na yung team namin. Pero wala ka namang ginawa, diba? Kahit ba sabihin mo pinagpuhunan mo yan, mas gusto maramdaman ng mga tao mo na nandun ka sa process na okay, sige, ganito gagawin natin. I-designate mo ng maayos. Like, sinabi ko nga, alam nila yung role nila. For example, shooter, ako pa rin yung creative behind it. Sabihin ko sa yung kailangan na shot, pabantayan ko, titignan ko, sige, goods yan. I think kailangan pa isang take, ganun. Pero yung hahayaan mo yung shooter mag-decide, pababayaan mo yung shooter. Ang dami ko na experience na studio owner na ganun. Yung pababayaan ka sa shoot. Dun ako nababuisit. Kasi pag pumalpak yun, hindi ko na kasalanan. Yung kasalanan niya yun. Pinabayaan niya yung vision eh. Madaming beses yun nangyari sa mga shoots ko. At one point, meron pang shoot na napunteriya yung mismong output. Dahil yung camera na pinagamit sa akin, sira yung autofocus. Nag-offer na ako before mag-shoot, nagamitin yung camera ko dahil nga sobrang excellent ng autofocus. A64 pagamit ko nun. Tapos, bandang dulo, yung kinalabasan ng output, yun. Ako yung nasisi niya. Ako. Okay lang. Hindi na kami nagkaroon ng working relationship. Na-cancel na. Which gives me to point number 4. Hindi sustainable ang barkadahan pricing. Yung bro pricing, friendship discount, alam mo sa simula okay yan. Pero kasi, habang tumatagal, mapapagod din yung mga tao. Alam mo yung feeling nila, hindi fair yung kita nila. Kasi business pa rin to. Alam mo yun, we're friends, but still it's business. Ako, ganito ang diskarte ko dyan, Martians. Meron akong i-hire. Tatansyahin ko kung ano yung gagawin niyang trabaho. Mag-shoot ba yan? Mag-e-edit ba yan? Shoot and edit ba yan? O sige, ganito yung price. I will ask kung kaya ko bang babaan ng slight. Pero ito yung diskarte ko dyan. I will aim almost every single shoot na magkaroon ng additional. And then pag nagkaroon ng additional, boom, ibabagsak ko yung sa TF niya. Para lumaki ngayon dahan-dahan yung price niya. Ganun yung diskarte ko. Hindi yung additional, pero sa akin lang mapupunta. Hindi ganun. Doon ako super napaproud i-share sa inyo na kahit tanongin nyo yung mga nagsushoot na kasama ko, I always aim. Nagugulat sila na bakit biglang may additional. Edi go, edi good. Natatagdagan yung TF nila. Ako, wala na akong kinukuha dun. Kumuha man ako 500, 1K. Pero the rest sa kanila na yun. Kumbaga, sige, I will work harder. You did your job. I will do mine as well. I will do my best na pataasin yung TF nito. Ganon ang diskarte. Kasi, yun nga, hindi naman pwedeng tropahan. So, kung tropa tayo, dapat hindi presyo nila yung tinitake advantage mo. Kung tropa tayo, dapat tinitake advantage mo din na palakihin yung kinikita nila para tumagal sila sa'yo. Ganon kasi yun. Ako, sobrang proud lang ako na ganon yung nagiging diskarte ko. Pag may additional, pag may opportunity, laging para sa kanila yun. Kasi ako, what I take home at the end of the day is none of their business. But, I always try to make sure na meron pa rin silang kikitain besides sa base TF at besides sa simple task or sabi natin isang designated task na gagawin lang nila today. For example, shoot lang sila today. Isang shooter, shoot niya lang today. Pero, parang hindi ko feel na i-edit yung shoot niya today. So, ang gagawin ko, kukuha ko ng portion sa
sa TF ko, bibigay ko yun sa kanya, additional. I-edit niya na yun. So, another, may gustong ipadagdag na deliverable si client. Sasabihin ko additional to, bibigay ko na sa kanya yung additional na yun. Kukuha lang ako ng onte. Pero lumaki na lang naman yung TF niya. At one point, meron akong tropa na minsan nga yung revision niya, napaabot ko ng 10K. Boom, nabayaran siya. Meron naman din ako isang tropa na napalaki ko yung TF niya from 8K, nagawa kong 20K. Di ko alam kung 20 or 15 yung nangyari. Basta somewhere between that. Napataas ko ng napataas yung TF niya. Ako, konti lang, konting kurut-kurut lang. Pero napapalaki ko yung TF nila. Meron din ako isang tropa naman parang 4-5 yung TF niya, nagawa kong 8K or nagawa kong 10, na doble ko. Di ko alam kung 8 or 10. Basta napalaki ko din. Ganun ang barkadahan pricing. Hindi lang yung ikaw yung magigain sa binibigay, sa binabayad mo sa kanila. Dapat sila din may magigain. Dahil, alam mo yun, tao sila eh. May, at the end of the day, meron silang sariling, alam mo yun, may sarili silang pamilya na pinapakain. May sarili silang buhay. Alam mo yun, nagugutom sila, nauuhaw. Syempre, gusto ng iced coffee. Alam mo yun? And this goes to point number 5. Wala kayong system for money management. Yun. Kung walang malinaw na system, sino humahawak ng kita, paano hinahati, kailan binabayaran, magkakagulo talaga. And money issues aren't just about greed, they're about lack of structure. Kailan mo nga ba dapat bayaran ng isang shooter? For example, shoot. Ito yung pinaka-kinabubusitan ko sa lahat ng buwisit na experience ko sa production. Alam mo nang shoot yung gagawin. Business owner ka. Ikaw yung may-ari ng studio. Dapat may pondo ka. Bakit wala kang pondo? Kung merong nag-shoot sa'yo for today, umuwi man yan, bayaran mo na agad today. Hindi bukas, hindi next week, hindi sa bangko. May naka-ready kang pera, personal mong pera, bayaran mo today. Kasi ang importante, ikaw ang huling mabayaran. Hindi yung pinapainit mo pa yung pera sa bulsa mo dahil ayaw mong mawala. Huwag kang mabulag sa pera. Hindi ka dapat nabubulag ng pera. Hindi ka dapat nagiging slave ng pera. Kaya ka boss, kaya ka studio owner, just simply let everybody go home with something in their pocket. Hindi yung pag-uwi nila mag-aalala pa sila sa bayad. Never ko nang ginawa yun ever since nung naranasan ko yun. There were people who paid me 2 months, delayed 1 month, even nga lang yung after pa ng output, hindi ko alam kung kailan matatapos yung output. Inis na inis ako. Yan yung ayokong kumalat sa mga tao, ayokong maranasan ng mga tao kasi alam ko yung mga tao na nagsushoot, yung mga tao na nagtatrabaho, may responsibilidad sa buhay. May bills na kailangan bayaran. Bakit ba ang hirap-hirap sa mga taong yun? May personal na, meron nga hindi ka pa bayad, pero yung boss nasa bakasyon na. Hindi ka pa bayad, pero yung boss, pucha, may binili ng something na bago para sa kanya. Ba't naman ganun man? Dapat, pag may nagtrabaho sa'yo today, bayaran mo na agad, pauwiin mo ng may bayad, or pauwiin mo, or ibigay mo kinagabihan. Ganun ba kahit? Hindi ko alam ba't yung mga taong pag sinisingil mo, parang tititigan nila yung cellphone nila, tapos, sige, ito transfer ko na ngayon. Tapos bigla na lang ba yung magbubukas ng TikTok, tapos mag-i-scroll, tapos makakalimutan na naman nila na may binabayaran, na may babayaran sila, tapos sabihin nila busy sila. Paano naging busy ang isang tao kung may time ka mag-CR para umihi at tumae, tapos titingin ka sa cellphone mo? Hindi ba parang it takes only 2 minutes na makapagbayad ka sa isang tao na kailangan ng pera? Especially yung mga taong kahit ba sabihin mo kasi yung tao may ine-edit, lambingan mo kahit kalahati, alam mo yun? Pero ang diskarte mo dyan, kung feeling mo naman madidelay ka sa bayad sa kanya, maghanap ka ng ibang project para mapalaki mo yung utang mo sa kanya, pero bayaran mo. Ganun ang ginagawa ko. Kung may utang man ako sa isang tao na hindi ko pa nababayaran na TF, hanap ako isa pang project para mapalaki ko yung bayad sa kanya, and then bibigay ko sa kanya. Always compensate to the inconvenience you cause to a person's life. Always. If you are going to be a proper leader someday, this is a quality you should have. Kaya, I guess dito ko muna tatapusin tong pinag-usapan natin. Ito yung dahilan kung bakit pera ang sisira sa creative team mo kapag ginawa mo lahat ng red flag na to. Kasi, alam mo basically, creative teams thrive on trust. But at the end of the day, money can either break that or strengthen that. If you're building a proper team, make sure sa umpisa pa lang, oriented na sila sa nangyayari sa pera. And wag masyadong ma-disclose, wag masyadong pag-usapan. Focus kayo sa trabaho, make everything light, designate the jobs properly. Every movement should be paid. Hindi basta favor. Don't always ask favor sa mga taong binabayaran mo. Kasi kailangan nila ng pera. At syempre kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na, I'm wishing you guys nothing but blessing and abundance. Yun. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. And once again, I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And sana nakatulong tong video na to sa inyo para, alam mo yun, someday I know you're gonna be something. Kaya, yun lang naman. See you guys tomorrow. Peace out.